naman ay introduce ko sa inyo yung tinatawag natin na getline. So we are all familiar sa tinatawag natin na cin. So to make it more clear guys, ang cin is nagre-receive din siya ng input but without spacing. Okay? Si getline naman with spacing ang kinukuha niya. For example, dito naglagay ako ng username na Rick Torregoza, meron siyang space, 'di ba? So si Cin ang kinukuha niya lang is yung first word. Kapag naka-encounter siya ng white space, hindi na niya babasahin yung kasunod. In getline naman guys, ang difference nila is kinukuha niya yung white space. So kahit may white space siyan, kukunin niya pa rin yung Rick tsaka yung Torregoza. So yun yung difference nilang dalawa. So kung mapapansin niyo, ira-run natin yung program. So ilalagay ko yung age, for example, 29. And then yung whole name ko is Rick Torregoza. Okay. So mapapansin niyo, hello, Rick Torregoza. Kinuha niya yung spacing, di ba? Kasi gumagamit ka ng getline. Okay? Pero kapag hindi ka gumamit ng getline, ibig sabihin nun, no, hindi mo kukunin yung uh, spacing natin. So, you are 29 years old. So, papakita natin, no, aalisin ko to, papalitin ko siya ng greater than, then yan. So, ira-run natin yung program ulit. Then, after that, sabihin natin yung age is 29, full name, Rick Torregoza. Mapapansin niyo ang kinuha niya lang yung first word kasi may encounter tayong white space dito. So, yun yung difference ng cin at saka yung tinatawag natin na getline. So, kung gagamit kayo ng full name na gano'n na gusto niyo with space, gamit po kayo ng getline. Then, ang structure niya is tatawagin mo si getline, magkakaroon ka ng opening and closing bracket, and then i-declare mo si cin. Then, meron siyang comma, and then yung variable kung saan mo kukunin yung name na yon. In this case kasi, ang variable natin is full name para sa enter your full name. And then dito sa baba is for printing lang naman ng full name at saka ng age natin. So itong dalawang to ay variable siya. Just to remember, just to ano no guys, let you remember, kapag ito nilagyan ko siya ng string na ganito, ibig sabihin guys, hindi natin makukuha yung full name nito. Kasi ginawa natin siyang string or instruction na lang. Papansin nyo, kapag rinan natin yung program ngayon, nag-enter ako ng age na 6 and then nilagay ko si Rick Torregoza dito. Papansin nyo, ang lumilitaw yung full name. Kasi nga guys, ginawa natin is string yon. So kapag ang variable, ginawa nyo ng string, nilagyan nyo ng double quotation, yung validity of storage niya, hindi na po siya aandar. Kasi i-consider siya ng ating compiler na isang instruction or isang string lang na word. Ganun siya. So, ang mga variable, hindi nyo po nilalagyan ng double quotation. Otherwise, hindi lilitaw yung output niya. Ngayon, guys, when working with number tapos string, medyo may problema tayo dyan. Okay? Kasi nauuna yung number dito. So, ira-run ko siya ulit, no? Tignan nyo kung paano yung structure niya. So, una age, magdi-declare ka ng 5, nag-enter ka, i-a-ask ka niya mag-enter ng full name. Ngayon guys, may aalisin akong isang code dito na tinatawag natin cin.ignore. Aalisin ko yan, run ko ulit yung program, and then maglalagay ako ng 6. Pag-enter ko, mapapansin nyo, hindi na ako makakapag-enter ng full name ko. Ang ginawa niya, hello, walang full name, you are 6 years old. Tapos, in-end niya yung program. So, kapag nakaka-encounter kayo ng ganyan, tapos nauna yung number and then yung
string, ang gawin niyo maglagay lang kayo ng cin.ignore, 'no, para yung new line i-clear niya, 'no, at i-read niya pa rin ito. Kasi isipin niyo na lang 'no, number 'to, iko-consider ito as new line. So i-skip ng program natin yung enter your full name. Ito yung ipapakita niya nun, 'no. So para maiwasan yun gagamit tayo ng cin.ignore para i-clear niya yung new line after ng age natin. So 'pag na-encounter niyo 'yan, huwag niyong kakalimutan yung cin.ignore natin.